Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat ng intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. Ganon din po sa mga intensyon ng ating mga donors at members ng Kapanalig Radio Community. Ngayon po ay Huwebes sa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Arlo Yap SVD at ang ating mga lektor na sina Sister Emily, Sister Franz at Sister Lerma. Magsitayo na po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Iba ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Iba ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ang aga ko. Hindi ako naghahabol-habol ngayon. Ngayon po sa ating Ebanghelyo, tampok po, yung utos ni Jesus na mahirap gawin, ibigin mo yung kaaway. Ang hirap nun. Ibigin mo halimbawa yung number 2 ng mister mo. Ang hirap nun. Ibigin na yung kaaway. Hindi siya madaling gawin. Pero meron siyang patutunguhan. At mamaya tignan natin kung ano ibig sabihin nito sa buhay natin. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo dudulog sa Panginoon muli. Buong kababaan loob tayo hingin ng Kanyang awa at ang Kanyang kapatawaran para sa ating mga pagkakasala. Inaamin ko Sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawal sa ating mga kasalanan, patubay tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinubkob ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahan loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya.
Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan. Ang iisa lamang ang Diyos, bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa, at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang pagkain. Palibhasa'y kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman, ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malaya. Batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Pagsitay na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Ikain mo po ang nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumayinyong Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong makaaway. Gawin ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo.
Kung iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala yung hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpalang yung hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpalang yung hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong makaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo ng hindi na umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpalang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng katastasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ay bibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang hirap magpakabait. Ang hirap. Ang hirap magpakabuti. At mahirap din ang magpakabanal. Ang hirap. Hindi biro ang magpakabait. Ang hirap magpakabait. Pag sinampal ka, upakan mo. Ang hirap kaya, hindi biro ang magpakabait, hindi biro ang magpakabuti. Lalo't hindi biro ang magpakabanal. Ang hirap. Kung babalangkasin po ninyo yung ating binasa ebanghelyo, dalawang bahagi ko tutuusin eh. Una yung pagpapakatao. Pangalawa, pagpapakabanal. Kaya simulan ko, ang hirap magpakatao. Halimbawa, isipin mo, normal sa ating pagkatao, kung gumawa ka na mabuti, dapat gawang ka rin na mabuti. Kung inimbita ka, o kung inimbita mo, dapat imbitahin ka rin. Tama yung bandang gitna na ating binasa. Kung anong gusto mong gawin ng tao sa iyo, siyang gawin mo sa kanila. Ulitin ko po. Kung anong gusto mong gawin ng ibang tao sa iyo, gawin mo sa kanila. At kung ayaw mong gawin ng ibang tao sa iyo, huwag mong gagawin sa kanila. Kung minsan napakasimpleng panuntunan sa buhay. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Huwag mong gagawin sa ibang ayaw mong gawin nila sa iyo. Napakasimpleng panuntunan, pero napakahirap gawin. Halimbawa, kung gusto mo imbitahin kanila, imbitahin mo rin. Kung gusto mong bigyan ka, bigyan mo rin. Para mabigyan kanila, bigyan mo muna. Para sabihin, alam mo, sister, imbitahin kita sa aking ordination anniversary. Pero, sana pagka nag-birthday kayo, lalo pat pag mayaman. Pero pag nag-birthday kayo, huwag niyo akong kakalimutan, imbitahin ko kayo. Hindi naman totoong ganun lagi, realistically, ang nangyayari. Pero kung minsan, ang bottom line is, kapag ginawa mo na mabuti, gagawa ka rin na mabuti. Yun in-expect natin eh. Tama rin. Wala naman diferensya doon. Kung gumawa ka na mabuti, gawa mo rin na mabuti. Para gawa ka rin na mabuti. Tama rin eh. Pero minsan nakakalimutan natin. Halimbawa, ito yung linggo na nakaraan na kung saan
ang ating ebanghelyo, ikaw correct mo ang isa't isa. Kapag nagkamali sa'yo, iwasto mo ng kayong dalawa lang. Pag hindi nakinig, dala ka ng witnesses. Pag hindi nakinig, sabihin mo sa simbahan, sabihin sa ibang tao. Pag hindi nakinig, turing mo isang hintil o kaya tax collector, meaning deadmine mo na. Maliwanag yung pagkakasabi. Pero wag ka. Tayo naman, halimbawa, nung tayo mga bata, aminin natin, lahat tayo makapanalig, nakaranas, pagalitan ng mga magulang natin sa harapan ng iba. Tayo lahat, nakaranas yan. Aminin natin, na nasaktan tayo ng kalooban nung tayo sinigawan ng mga magulang natin sa harapan ng iba. O hindi. Tama. Lahat tayo nakaranas, pinagalitan ng mga magulang natin sa harapan ng iba. Huwag ka na mag-isip ng iba. Yung iba na lang like, pinagalitan ka sa harapan ng mga kapatid mo o sa harapan mismo ng asawa, ng nanay, tatay mo. Halimbawa. Tanong, kung tayo man halimbawa ay sumaman loob, pinagalitan ng ating mga magulang sa harapan ng iba, bakit ngayon kayo mga magulang, ginagawa niyo sa mga anak ninyo? Tomo. Totoo. Kung kayo halimbawa ay nakaranas na masakit sa inyo na pinagalitan ka sa harapan ng iba at napahiya ka, kung susundin ang ating utos, panuntunan ngayon, don't do the same. Don't ever do the same. Bakit? Kasi nasaktan ka na eh. Hindi dapat makaranas sa mga anak mo sa nangyari sa'yo. Kaya may mga anak ka matigas ang ulo. Sintigas din ang ulo mo nung araw. Totoo. Kaya may mga anak ka ng matigas ang ulo, sintigas ang ulo mo nung araw. Sa sobrang tigas ng ulo, iba nga, nawawalan ng buhok. Joke lang po. Kapanalig ang John, nagjo-joke lang po si Father Arlo. Pero ganun pa man, sinasabi ko lang, ang hirap magpakabuti, ang hirap magpakabait, ang hirap. Pero mas mahirap, sinasabi ko sa inyo, ang magpakabanal. Kung mahirap magpakatao, mas mahirap magpakadiyos. Bakit? Ang tinuturo sa atin nating Panginoon ngayon, sa araw na ito, ibigin mo yung kaaway. Kung sinampal ka sa kabila, ibigay mo ang isang pisngi para sampalin din. Sakit. Ang hirap kaya nun. Di mo sinampal ka na nga, papasampal mo pa yung kabila. At sa pinakamahirap, yung umutang sa'yo, hindi nagbabayad, sasabihin mo, huwag ka na magbayad. Ang hirap kaya nun. Ang hirap kaya nun. Yun lang maningil ka eh. Umutang eh. Pwede ba makahiram? Umutang. Sasabihin pa sa'yo, babayaran ko rin. Sa pagsunod yung asawa ko, babayaran ko kayo. Nagtiwala ka. Nang nga lang paniningin, nakakahirap, hirap-hirap maningil. Mamasamain ka pa. Marami nakaka-relate na may pautang dito. Totoo. Tumulong ka na nga, pag siningil mo, galit pa sa'yo. Ang hirap. At kung mahirap maningil, mas mahirap sabihin, huwag mo nang bayaran. Totoo. Hindi madali ang magpakatao. At lalo higit, hindi madali ang magpakadiyos. Kasi ang gawin ng Diyos, tingnan niyo ang balangkasa, okay, sige, gumawa ka na mabuti, gagawa ka na mabuti. Gumawa ka na masama, gawa ka na masama. Kung ayaw mong gawin nila sa'yo, huwag mo gagawin sa iba. Kung ganun gusto mong gawin nila sa'yo, gawin mo sa iba. Simple lang naman eh. Pero sabi ng Panginoon, is there anything good about that? Is there any reward about it? Gumawa ka na mabuti, gagawa ka na mabuti. Meron bang gantimpalang nakalaan para sa'yo? Wala. Bakit? Kasi pati makasalanan kayang gawin yan. Kahit na sino si Judas na gumawa na kahit na makasalanan pa at hindi sumisimba,
pwede rin naman gawin yun eh. Gumawa ka na mabuti, gagawa ka na mabuti. Masama ka man o hindi, pwede naman gawin eh. Sabi ng Panginoon dito may gantimpala ba dapat hintayin? Wala kang dapat hintayin gantimpala. Bakit? Pare-pareho na lang tayo, masama o mabuti. Gawang ka na mabuti, gawang mo na mabuti. Gawang ka na masama, gawang mo masama. Sinampal ka, sampalin mo rin. Good or bad, we can do that. Pero sinasabi ng Panginoon, ito mas mahirap. Gawin mo na mabuti ang mga taong gumagawa ng masama sa'yo. Yun ang mahirap. At yun ang pagiging makadiyos. Bakit? Bakit sinabi ko pagiging makadiyos? Simple lang eh. Sabi niya, bandang dulo, tingnan nyo, ang Diyos nahabag pati sa makasalanan at pati sa mga, ito niyo po, pagkakasabi. Sa gayong malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging anak ng Diyos. Sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Hindi lamang sa mga taong mabuti sa Kanya, kundi ang Diyos mabuti rin. Kahit sa mga taong masama at mga taong walang utang na loob, ang Diyos ay mabuti rin. Therefore, kung gano'n ang Diyos, in other words, kung Diyos ay mabuti sa lahat, masama man o mabuti, dapat gano'n din tayo, kung gusto natin maging makadiyos, masama man o mabuti, maging mabuti rin tayo sa kanila. Hindi lang mabuti ang pagiging paggawa ng mabuti sa iyo, kundi magiging mabuti ka rin sa mga taong kahit na masama sa iyo. Ang hirap niyan. Ako'y batang pare. 1 year pa lang akong pare. Bata pa ako nung, at cute na cute pa si Father Arlo noon. Ang aking mga pisngi, namumula-mula pa at makinis-kinis. Inasayin ako sa parokya. Yung aking parish priest po ay may edad na. 30 years older sa akin. Halos edad ng tatay ko. Siya po isang banyaga. Ako'y Pilipino, assistant niya. Isang umaga, ako ay nakita kong mga alas 9 ng umaga, nakabukas ng kaunti yung kanyang opisina. At nakita ko yung aking parish priest na isang banyaga, marunong magtagalog, na meron siyang ginagawa sa kanyang table, nakatayo, para meron siya inaareglo. Ako naman, sumilid doon sa kwarto niya, sa opisina niya, Father, good morning. Ganda umaga, Father. Yung matandang pare, hindi ako napansin, busy-busy. Kumatok na ako. Father, good morning. Good morning, Father. Tapos, di na ko pinapansin. Busy-busy eh. Di pagpasok ko doon sa loob ng opisina andun yung pare. Sabi ko, Father, yung pong mamaya po sa ating rosary, ang maglilid na po siguro, mas magaling si Brother Enteng. At siguro, Father, yung pong huwag ka na magulo yan! Tapos na yan eh! Ayos na yan! Huwag ka nang pakilaman yan! Sinabihan ako. Nagmamagandang loob lang naman ako. Aminin ko sa inyo, makapanalig, umakit ako sa kwarto ko. Nagmumukmuk ako. Wala naman akong masama intensyon. Sisigawan ako. Habang nagmumukmuk ako, pinakikaramdam ko sarili ko. Una ko na-realize, sa ganun mga pagkakataon, ang pinakamagandang gawin, kampihan ko sarili ko. Natural. Alam nga, inaway na nga ako, awayin ko pa sarili ko. Natural. Kahit na sino sa inyong inaway. Di ba? Ang pinakamaganda, kampihan ng sarili. Namnamin yung nararamdaman. Siyempre, kakampi mo sarili mo Pangalawa, isip-isip ko, kung paano ko siya kakampihan na siya sumigaw sa akin. Paano ko siya kakampihan? Isip-isip ako, siguro I should reason out for that person. Gagawan ko ng dahilan kung bakit niya ako nasigawan. Inisip-isip ko, God, meron bang experience si Jesus na gumawa siya ng dahilan para sa mga taong nakasakit sa kanya? Meron ba siya experience? Naalala ko, habang si Jesus ay nakabaybay sa krus. Okay? At sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat nila alam ka lang ginagawa. Jesus reasoned out for us.
who tortured him, who beated him, halimbawa, nagdahilan siya para sa atin. At ipinagdasal. Doon ko na-realize, tama nga, kesa magmukmuk ako sa manunoob, I will just reason out para sa paring sinigawan ako. Sabi ko sa loob ko, siguro kaya niya ako sinagawan, gutom yung pare. Medyo nahimasmasan ako. Siguro kaya niya ako nasigawan, ayaw niya magpa-istorbo. Siguro kaya ako nasigawan kasi nagkakaedad na siya. Alam nyo, that instant, wala pang 30 minutes, okay na ako. Naintindihan ko siya kung bakit. Mahirap magpakatao, pero mas mahirap magpaka-Diyos. At higit sa lahat, mapa sa Diyos. Ang hirap. Pero ganun pa man, kahit na pa mahirap, yung pangako ng Diyos, ibang klase rin. Sabi niya, kung gagawin mo yung gusto mong gawin nila sa'yo, kung sinibigin mo yung mga tao gusto mong umibig sa'yo, walang gantimpala doon. Anong gantimpala ang hintayin mo? Wala! Pero sa mga taong gagawa na mabuti, sa mga taong gumawa na masama sa kanila, anong gantimpala? Siksik, liglig, umaapaw, ibibigay sa inyo. Ganun pala yun. Ganun pala yung pagka ikaw'y gumawa na mabuti sa mga taong gumagawa na masama sa'yo. Halpigay sa diwa ng pagpapatawan. Ano yung gaganti ng Diyos? Una sabi niya, magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Ganun pala yun. Yung gantimpala na yun. Patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan din kayo ng Diyos. Ang pagbibigay hindi lang sa mga taong nagbibigay sa iyo. Ang pagbibigay kahit sa mga taong hindi nagbibigay sa iyo, at yung mga taong wala pwede ibigay sa iyo, lalo kang bibigyan ng Diyos sa kailangan mo. Siksik, liglig, umaapaw ang pangako niya. At ang pinakamatinding gantimpala, ikaw magiging anak ng katastasan. Ito pagkakasabi, sa gayon, malaking gantimpala tatamuhin nyo. Malaking gantimpala tatamuhin ninyo. At kayo magiging mga anak ng katastasan. Sino nga ba naman? Ano pa pinakamagaling na regalo? Kundi maging anak ng Diyos. Ano pa pinakamagaling na regalo? Kundi yung ibigay sa kailangan mo. Kaya Brother Jojo, si Brother Jojo po ay mayroong stage 4 na cancer. Hindi madali ang tanggapin yun. Nag-iiyakan na mag-asawa, nagkikwento sa akin. Hindi madali. Stage 4. Pero Brother Jojo, parang sinasabi, kung gumawa ka na mabuti, kahit na pa, hindi ka nila kayang ibalik sa'yo. Siksik-lilig umaapaw. Kagaling niyang hinihintay. Ibibigay siya ng Diyos. Kagaling niya ibibigay. Pinangako niya, gagawa niya ng paraan. Bakit? Kasi ginawa mo ang pagpapaka-Diyos. Tandaan niyo, ang Diyos, mabait siya sa mataong marunong tumanaw ng utang loob at hindi marunong tumanaw ng utang loob. Mabait siya. Pero wag ka. Yung kabaitan mo na parang Diyos, siya magbibigay sa iyo na mas maraming kabaitan galing sa Kanya. Igaganti niya sa iyo. Ibabalik sa iyo ang puhunan mo maliit para sa mga taong hindi kaya magbayad ng ganon, mas malaki pa ang ibibigay sa iyo. Baka nga, kung may utang sa iyo ng 5,000 limbawa, siguro nga, huwag mo na isipin yun. Bayad ka na. At saka ka humingi, Lord, siksik lilig umaapaw. Baka hindi 5,000 worth ay ibabalik sa iyo. Baka 500,000 worth ay ibabalik sa iyo. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Kasi nagpapaka-Diyos ka at sumasayo ang Diyos. Kaya pala, bandang dulo, ang ating Salmo Responsorio, tamang-tama, itong ating Salmo Responsorio, poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang pinakagantimpala na nagpapaka-Diyos at sumasa Diyos ay buhay na walang hanggan. Yan ang gantimpalang siksik, diglig, umaapaw. Gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Sa bawat ating halimbawa na binigay ni Jesus sa atin, nagsasabi sa atin tayo magmahal sa ating mga kaaway. Kaya bawat kahilingan natin sasagot, Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong may galit at pait sa kanyang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalayan lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at mahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway panumbalikin ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip at lumago sa pagpapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi, pakikiisa kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaw naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At bilang pasasalamat po sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan at magdiriwan kanilang mga anibersaryo sa kanilang kasal. Sina Edlo, Tom de la Peña, Bani Ramos, Sonian Feserano, RJ Dayan Dueñas, Katrina Keith John K. Oro, Fermin Rubante, Darcel Lapitan, Dr. Ferdy and Claire Flores sa kanilang anibersaryo ng kasal. At para sa mga may karamdaman sa mga oras na ito, lalagay sina Ben and Rosine David, Bibsin Apple, Meli Rendor, Tita Glo Cabrera, Leti and June Hongko, Arvi Bartolome, Sister Ramira, Uy OSB, Lorraine Uy, Auring Parto, Tamzi Reyes, Guring Perez, Dali Caseco, Tony Valdez, Garbel Talastas, Jojo, at lahat ng may karamdaman sa oras na ito na makapanalig, manlang tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa mga panalangin nakahapagpo sa harapan ng ating Our Lady of Manawag, Lord, sana pakinggan mo aming panalangin ito, lalo tigit kasama namin na nanalangin ay yung ang aming Mama Mary, ay yung birhing inang minahal namin, lalo tigit Our Lady of Manawag. Basta mo lahat ito, Panginoon. Ito ay aming dinadalangin sa iyo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin Diyos, alam mo kung anong mabuti para sa amin. Kaya tanggapin niyo ang aming makahilingan. Namin inahatig sa iyo sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ng biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Malaki mga kapatid, upang ito paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan na iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa balang paghahain ngayon pinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ka aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapili mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa namang haligsiyawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Makapanalig, minumungkahi ko, isusuko natin ang mga pagkakatotay na saktan ng ibang tao. Susuko natin pati yung yung mister mo na nagsinungaling sa'yo. Yung anak mo na sinigawan ka. Yung mga taong pinagkatiwalaan mo, tapos bandang huli ikaw pa masama. Yung mga taong kaibigan mo matalik, tapos naging kaaway mo ngayon. Isusuko natin sapagkat yan pagiging makadiyos. Lahat ng painful experience natin of being hurt by someone, isusuko sa Kanya. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kitsa pamagitan na yung Espiritu, gawing banal na makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kus na loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Itong aking katawan, nagahandog para sa inyo. Panginoon, turuan mo kami makapagpatawad. Turuan mo kami magsuko ng aming mga sama na loob sa iyo. Lahat ng galit sa aming kalooban, Panginoon, aming inihatig sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ganyan din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Lord, maraming salamat sa biyaya na ito. Salamat, Lord God, sa lakas na tinamo namin sa araw na ito. Sa pigit sa lakas mula sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Ipagbunyi natin, Mr. natin pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yung pag-aalala sa pagkamatay at muli pagkabi na yung anak. Kaya tinaala namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katudugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalo nga pa yung simbahan na gano'n sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis namin Santo Papa, Honesto namin obispo at tanang kaparian. Alahan namin yung mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa rin muli mabubuhay. Gawin lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at nagindapatan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na diring Maria na ina ng Diyos. Kaysa na mapusat lahat ng mga banal na namulit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangan mo sa pamagitan ng yunak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at puri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dadasalin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpahayanan sa Kristo ng aming tagapagligtas. Sapagat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoon sa Kristo, sinabi sa mga apostol,
Kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon sa inyo. At sumayin. Sa diwa natin pagbasa ngayon, hindi natin pinag-uusapan saying sorry. Hingi ka ng tawad. Hindi natin pinag-uusapan ngayon yan. Ang pinag-uusapan natin, yung pagpapatawad. Kahit hindi humingi ng sorry. When you give each other a sign of peace, God bless you and peace be with you. I would suggest, pupunta ka lang sa isa, hindi mo kilala, gagawin mo siyang proxy ng taong nakasakit sa'yo. Gagawin mo siyang proxy ng taong nakasakit sa'yo. Lalapitan mo, God bless you and peace be with you, at sabihin mo sa kanya, pinapatawad na kita. Okay? Have to verbalize it. Do it now in Jesus' name. God bless you and peace be with you, pinapatawad na kita. Okay? Do it now. In Jesus' name. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus. Mabait si Jesus, mabuti siya sa lahat. Masama man o mabuti sa Kanya. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Papapada mo taong tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Tayo naway kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap niya, makikilala sa lupa, kanyang pagliligtas, pagmamahal. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Purihin siya, mga bansa, ang Diyos, ang Hari at Ama. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkat katarungay namamayani. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at
Magsitayo po para sa National Prayer for the Papal Visit. God of mercy and compassion, we come to you in our needs and lift up to our nation as we prepare for the apostolic visit of Pope Francis. That we may be faithful to the Pope, the Vicar of Christ on earth. Bless your church, Lord. That we may be eager to meet and listen to Pope Francis. Bless your church, Lord. That we may be compassionate with the poor and the needy. Bless your church, Lord. That we may be merciful with the weak and the lost. Bless your church, Lord. That we may humbly confess our sins and return to God. Bless your church, Lord. That we may frequently and devoutly receive Holy Communion. Bless your church, Lord. Let us pray. God our Father, we are all your children. Make us of a nation of mercy and compassion, eager to meet Pope Francis. Make us a nation of holiness and reform. Through Christ our Lord. Amen. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pangitapati mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin. Pagpalanawa ka ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayin kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kay Father Arlo sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng banal na misa at sa ating mga lektor na sina Sister Emily, Sister Lerma at Sister Franz. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa misa natin ngayon, maraming salamat din po. Muli po tayo magsama-sama bukas alas 2:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa. At manatili po kayong makinig dito sa Radyo Veritas 846, ang radyo totoo. Susunod na po ang Caritas sa Veritas kasama si Kadone.